Celebrity Collab Edition. Sinalubong na natin ang kahuli-hulihang duo evictees ng edisyong ito. Ang Dusty! At nakilala na natin ang Big Four duos na umabot hanggang dulo. Congratulations ang aking Big Four Duo. Ngayong gabi, ang ilang espesyal na taong bumisita sa Housemates. Dito lang yan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Isang araw bago tuluyang makilala ang Big Four duos, Good morning, y'all! lingid sa kaalaman ni Dustin ay kausap na ni Kuya ang sorpresang bisita para sa kanya. Magandang araw sa iyo. Maaari ba kayong magpakilala? Ako si Peter, tatay ni Dustin. Welcome sa aking bahay. Salamat, Kuya. Kumusta ba si Dustin bilang anak? Mapagbigay naman siya sa mga kapatid niya. Tumutulong po siya sa amin sa pagpapaaral din po. Tsaka sa mga ibang kailangan ng mga kapatid niya po. Handa ka na bang makita si Dustin? Yes, Kuya. Makita ko lang po siya. Masaya na po kami. Matapos makausap si Kuya ay pumasok na sa loob ng bahay si Tatay Peter. Oh my God! Oh my God! Hindi ko naiwasan na yakapin siya ng sobrang higpit. Na-express ko talaga kung gaano ko siya kamiss. Hello! Dad, go! Will, kamusta? Mika. Hello po, kamusta po? Ang housemates binigyan ng oras para makapag-usap sina Dustin at Tatay Peter. Kamusta? Okay naman kami. Huwag mo kaming sipin. Okay na okay kami. Lagi kang kinakamusta ng mga pinsan mo, tita mo, lalo ng mga tita mo. Hirap. Nakikita namin araw-araw ka namin pinapanood mo. Galing. Proud kami sa'yo lahat. Kami, grabe. Proud na proud kami. Ang dami niya sabi sa akin mga words of affirmations. Naramdaman ko siya bilang tatay. Manalo, matalo. Good. Lahat ng mga naniniwala sa'yo. Maya-maya pa, si Kuya, kausap naman sa confession room ang mommy ni Bianca. Magandang araw sa inyo. Maaari ka bang magpakilala muna? I'm Eileen De Vera, Bianca's mom. Kinagagalak kitang makilala. Yes, kuya. It's nice to be here. Kumusta si Bianca sa bahay niyo? Actually, Bianca is really very caring. It's something that I really miss about her kasi, it's been 3 months already. Talagang yun yung parang bagay na talagang hinahanap-hanap ko everyday. I just can't wait to see her again. Nang makausap si Kuya ay tumuloy na rin si Mommy Eileen sa loob ng bahay. Oh, darling! Hello! Hi! Ang pretty mo naman! Hello! Nice to meet you! Hello, oh my gosh, they're so cute! Ang cute na! Baby ko! Oh, I love you, baby! I miss you! Oh, baby ko, I love you so much! I love you! I didn't know how much I needed her until I saw her, until I hugged her. Guys, this is my mom! Hello! Natutuwa naman ako, grabe. Ganito pala kayo here. Hello! Hi, Dustin. How are you? I'm good, I'm good. Yeah. Nice to see you po. Yeah, nice to see you as well. Yeah, in person. Lalo. Matapos makilala ang housemates ay nagkausap naman sina Bianca at ang kanyang ina. Grabe na miss kita sobra. I'm always thinking about you. Me also. Lagi ako nagpa-pray for you. Promise. Sobra. You're not worrying naman about me. Go worry. Maraming times na na talagang, syempre naubos na yung luha ko kakaiyak. Well, it's part of it. I'm okay. Nami-miss kita. That's the reason why I'm crying. Kasi, nami-miss ko yung pag-alaga mo sa akin everyday. You're my baby, but I am my baby's baby.
Seeing her just really recharged me. Ang dami ko pong lakas na nakuha from her. I have something for you, darling. It holds deep meaning. Peach. This is Peach, baby. Andito yung ash ni Peach. Since day one, andyan siya lagi for you. And I'm so sure never a day na hindi kayo nakalimutan. So parang alam mo yun, it's a symbol of parang telling you na parang she's also your duo since day one. Since day, ang totoo yun. Thank you, Mommy. Love you, baby. Seeing Mommy really just filled my days. Hanggang sa oras na magpaalam ang mga magulang ni na Dustin at Bianca. Bye, Tita! Sobrang timely, kuya, ng pagdating niya. Answered prayer talaga si Mommy. Love you, Mommy. Love you, baby. Bye, Tito! Sobrang saya ko talaga dito, kuya. Lubos talaga ako nagpapasalamat sa inyo. Bye! Bye! Pagsapit ng hapon, si Kuya, welcome naman ang sorpresa para kay Brent. Maligayang pagdating sa aking bahay. Maaari po bang magpakilala muna kayo? Ako po si Mariel Manalo, mother po ni Brent. Salamat sa pagpapaunlak ng aking imbitasyon. Salamat din po, kuya. Anong masasabi ninyo sa anak niyong si Brent? Si Brent po isang tahimik na bata talaga. Sobrang mature niya. Lumaki si Brent na wala kami. Usually, every year lang kami umuwi, every 7 months. Tapos mag-stay lang kami ng 2 months, ganun. So, lumaki siya sa mga kasama sa bahay, kasama ng mga kapatid niya. Bali, ang nag-aalaga sa kanya is ang mother ko. Natuto siya maging independent dahil nga siguro siya yung panganay. Anong klaseng relasyon ang meron kayong ni Brent? Para kaming magkapatid, kuya. Sobrang close kami ni Brent. Pag may problema ako, kuya, minsan nasasabihan ko pa siya ng mga problema ko. Nagiging sandigan ko din siya, kuya. Mami Mariel, may bit-bit ka? Kay Brent po to, beef caldereta po, kuya. Kada umuwi kasi siya, kuya, one day ahead, tinatawagan talaga niya ako para pagluto ng kanyang favorite na beef caldereta, kuya. Maraming sili siya, kuya, kasi mahilig sa sili si Brent. Excited ka na bang makita si Brent? Sobra, kuya. Sobrang excited. Matapos kausapin ay pinapasok na ni Kuya si Mommy Mariel sa garden. Labas, tara. Lakad. Brandy! No way. Makita ko yung mom ko after 4 months. Parang yung pakiramdam before, every time pumupunta siya ng US, uwi siya ng bahay. Minsan kasi nagsusurprise na uwi siya kuya. So, hindi ako makapaniwala. Yes, mom ko, sorry. Hi, guys. You guys want inside, Brent, or... Mainit dito. Hello po, hindi ang kapo. Ang housemates niyaya sa loob ng bahay ang kanilang bisita. Kumusta na? May naman po. Na? Kapit na. Malaban na rin. Lahat naman kayo deserving eh. Sobra na. Kumakain ng gulay dito. Munggo. Oo, yun lang. Lolokohin ko dapat siya. Kasi kumakain na siya ng munggo. Before, iniyakan ko pa yun. Oo, nung bata siya, iniyakan niya. Hindi siya kumakain ng munggo. So ngayon nakita ko. At least, di ba, ang dami yung mga development, di ba? Sina Brent at Mommy Mariel sinulit ang pagkakataong makapagkumustahan. Kumusta bali? Okay naman? Okay naman. Ikaw ka na, kumusta ka, mahal? Siya Takal ako mo. dito. Halika. Diyan nakakin eh. Kadakal mo development na ko. Diyan yan. Sabi ko na lagi ka sa 7 ka, di ba? Maging strong ka. Di ba? Diyan. Ano ko dakal kayo struggle eh. Pero takal mo development eh.
lakas magkatatag mo. Nagsaragan ka, sobra. Tatatag ka pa ng lalo. Kami ba? Choba kayo niya. Tsaka, sisir mo ako. Susali sa purpose, di ba, Ben? Kaya bata ka pa. Diba? Baka lulubog kayo pa. Dapat itong isipan mo. Kung magyuda, nasa mo, lagi ko sasabihin kaya ka, Ben. At sobrang proud laki ka, Ben. Parang achievement mo, parang makaka-achievement. Lakas ang nilog mo. Yun talaga usual ko narinig even before every time na nawawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Hearing it from her again, natanggal talaga lahat ng doubt kumbaga sa sarili ko. Susunod! Nasasabi ka na ba sa muling pagkikita ninyo? Sobra ako nasasabi. Oh my God! There's no way. No way! Narito na ang update sa nagaganap na botohan as of 5 p.m. Si Mika dudang bibisitahin siya ng kanyang mga magulang. Posible. Hindi, sa US, mahirap mag-live eh. So, kung magli-live sila, Mga 2 weeks mga, oo, or 1 month before, tapos 1 week lang pwede. So, if ever nauwi sila, before big night, if ever. Malay mo. Hindi niya alam, ang inakala niyang hindi posibleng makapunta ay kausap na ni Kuya. Maligayang pagdating sa bahay ko Salamat po, Kuya. at maligayang pagdating sa Pilipinas. Yeah, kararating ko lang nga lang eh. Maaari ba muna kayo magpakilala? Ako si Nanay Bambi Salong, Salamanca, Nanay ni Mika. At masaya ako at nandito ako ngayon. Excited ako na makita ko yung anak ko. Excited ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kasi matagal ko na rin siyang hindi nakikita eh. Kwentuhan mo nga ako tungkol kay Mika. Mabait na bata naman si Mika, masunurin at saka sobrang, ang ano lang sa kanya, sobrang mapagbigay niya. Sobrang close nga kami pag nagkikita kami. Pag nasa amin siya or nandito ako, natutulog kami sa isang kama. I-stage ka niya sa kama pag nandun siya, hindi ka niya paalisin. Basta makayakap lang siyang ganyan, natutulog na kami, hindi ka makakaalis. Grabe siya ka-sweet. Pinagmamalaki ko sa kanya is sobrang mabait siya at saka selfless, laging mapagbigay. Sobrang proud ako sa kanya dahil nga ginagawa niya yung mga turo ko. Nasasabi ka na ba sa muling pagkikita ninyo? Sobra ako nasasabik. Ito, pinagluto ko siya ng paborito niyang pagkain. Ano yung paborito niyang pagkain? Toge. Nung bata siya, nagpapaluto siya ng ganyan sa tatay niya. Ang tawag niya sa toge is number 9. Paborito number niya 9? Kasi yung toge parang ganyan siya, di ba? Yung may ulo siya, tapos mayroon siyang pababa. So, bata pa siya noon eh. Number 9 na ang tawag niya sa toge. Bukod sa paboritong number 9 ni Mika, isa pang sorpresa ang balak ipakita sa kanya ni Nanay Bambi. Matapos makausap ni Kuya ay pumasok na nga sa loob ng bahay si Nanay Bambi. Maya-maya habang nasa living area ang mga housemates at ang Mommy Mariel ni Brent. Hello, Mika. Kumusta ka na dyan, anak ko? Nandito lang kami, tuloy-tuloy sa pagsuporta at dasal para sa'yo. Mahal na mahal ka namin. And see you soon, baby ko. Thanks, Kuya. Ilang taon mo na silang din nakikita? May isang taon na ba? Umuwi po yung parents ko po nung Pasko po. Oh my God. 5 minutes. 5 minutes. Oo, sige. Ano lang? Ano? Ilang saglit pa, Your time, Mika. Oh my God! There's no way. There's no My way. God! There's no way. Umuwi yung mom niya. No way! Cause every song just reminds me of you and it kills me. Though it wasn't letting you go. Cause every song just reminds me of you and it hurts my heart. You're still here the way you are. Pinagdala kita na
ano? Gatas na ka na. Hindi ako makapaniwala. Ba't ka umuwi? Okay lang ba na umuwi ka? Oo. Ay, yung amoy mo! Oo naman, okay lang yan, baby ko. Ang hirap talaga. Sobrang hirap talaga. Okay lang. Basta, Ako po kasi kuya, hindi na ako nag-expect na darating yung mama ko or yung papa ko or any. Hindi ako makapaniwala kuya na nandito siya. Kasi sabi ko, wow, umuwi talaga siya, ganyan. Uuwi na sama na ako sa inyo. huwag muna, lumaban ka muna. Ilaban mo muna yan. Ano? Maya-maya ay ipinakilala na rin ni Mika ang kanyang ina sa mga housemates. Tita, mama ko po. Hello, kumusta? Kasi birth ko. Kumusta po? Nandito ba kayo? Oo. Kumusta? In person, tita. Ilang saglit pa ay nakita na ni Mika ang sorpresa para sa kanya ni Nanay Bambi. Alam mo, ako na nanaginip. My God! Ay! May ano ako, good news ako sa'yo. Tignan mo yan. Oo, huwag ka maingay. What is it? What is it? Sige na, tignan mo. Wait, hang on. Pagkawag. No way! Buntis ako. Hindi Ay, di ako. Ano kasi, magkakaanak na yung kuya niya. Sabi ng kuya niya, ibigay mo kay Mika to, sabi niya. Eto siya. Eto yung baby. Oh no! Ano na yan? Yeah. Ilang months na? I think 3 months na. Oh my God! May pamangkin ka na. Pinapangarap mong pamangkin, ayan na. Oh my God! Ang liit! Liit. Ayan. May na-expect. Hindi kita yun. Kanina sinasabi na Isnir na parang baka mamo, ganyan. Tapos ako parang na-hurt ako kanina kasi ayoko i-expect. Kasi alam ko, busy kayo. Sa loob ng bahay, pinagsaluhan naman ng mga housemates ang mga dalang pagkain ni na Mommy Mariel at Nanay Bambi. Number 9, kain kayong number 9. Ba't number 9 po? Mukha siyang 9. Mukha siyang 9. Tingnan mo yung Hindi din nila toge. naiintindihan ng bata ko kung bakit siya number 9. Pero mukha siyang number 9. Ay, ikaw ng ano ng... Sa PBB lang pala ako makakakain ng kalderetang masarap. Wow. Ay, hindi bumubog. Super sarap po. Pagkatapos kumain, nagkaroon pa ng pagkakataon para makapag-usap sina Mika at Nanay Bambi. Manalo't matalo, panalo ka na ha. Huwag mong i-stress ang sarili mo. Okay lang yan. Yung pinakita mong kabutihan dito sa loob at saka yung nakisama ka, doon palang panalo ka na. Pero kung lalaban ka, lumaban ka. Alam namin mahirap, pero ilaban mo lang hanggang makakaya mo. Hanggang sa dumating na ang hudyat para magpaalam kina Mommy Mariel at Nanay Bambi. Okay, kita tayo sa ano. Sobrang nakatulong po sa akin yung pagpasok ng nanay ko, kuya, kasi at least alam ko na yung kung ano talaga yung reaction tsaka iniisip nila. Bye-bye, thank you sa inyo. Oh, yun ang to kuya. Thank you. Yeah? Kainin niyo pa ba? Iba yung pakiramdam, kuya, na makita mo siya after 4 months na. Mamaya. Talagang panghahawakan ko until the end of my journey inside your house. May ganong sinabi siya na kahit anong pakita ko, proud siya. Enough na sa akin yun, kuya, na mapanghahawakan ko. Ganyan na nga ano ko eh. Alam ko, masaya ang puso ko kasi nakita ko si Mika. Kaya sulit na yon. Ang ganda niyang reminder. Like, parang game na ulit ako mag-task ngayon, kuya. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Susunod! On a high pa rin talaga ang mga housemates, lalo pat nakabisita na ang lahat ng kanilang mga magulang na sigurado nakapagbigay inspirasyon sa kanila. Hello Philippines and hello world! Just 5 days to go before the big night. At sa huling Lunes ng edisyong ito,
Aba, si Kuya hindi pa rin nagpapaawat sa kanyang sorpresa para sa mga housemates dahil isang unkabogable and phenomenal na bisita naman ang nagbabalik bahay at ang gugulat at magbibigay ng saya at syempre makabuluhang payo sa ating mga housemates. Pilipinas at Team Online, narito ang kwento. Isang hapon sa bahay ni Kuya, tila may napadaan. Ano kayang pakay niya? Kuya? Mrs. Please. Parang may naliligaw sa bahay ko. Kuya, you're here? I am. I'm here also, Kuya. At padaan kasi ako sa harapan ng bahay mo. Bumili ko nitong mais. Ang init. Gusto ko lang naman humingi ng tubig. Pero nandito ka pala. Lagi ako nanonood ng PBB at saka di ba ever since pinapapasok mo ako rito. Nakilala mo na ba ang housemates ko? Yung iba kilala ko sa labas pa lang, nakilala ko na sila, na-meet ko na sila. Pero yung iba, hindi pa masyado. Kuya, lumamig na tong ano ko. Yung tubig lang naman ang hinihingi ko. Ang dami natin napag-usapan. Lumamig na tong ano ko, mais. Gusto mo pa ba ng tubig? Gusto ng tubig? Gusto ng tubig? Saan ako pwedeng kumuha? Pwede sa loob. Saan? Pasok ko sa loob? O ganito, para masorpresa yung housemates ko, bigla kang papasok sa bahay at maghihingi ka ng tubig. Nakikita ko ng mga housemates. Oo. Habang walang kamalay-malay ang housemates ay pumasok na nga si Vice para makihingi ng tubig. Oo, yung parang, ano nga ba ito? Ano nga ba? Oh my God, is there? Oh! Si Meme. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ay, alam niyo naman po, kuya, yung pagtingin ko, kuya, sobrang blur. Kaya, nung pagkita ko po sa isang figure, kuya, sabi ko, si Ate Clang ba to? Kuya, ang ingay naman dito. Hihingi lang ako ng tubig. Ba't ang ingay? Sabi ko, ba't tumangkad si Ate Clang? Tapos nung na-realize ko, kuya, na si Meme Vice pala. Oh my God! Medyo na ano po talaga ako kanina na overwhelmed. Sobrang saya ng puso ko, kuya. Kasi nakita ko si Meme. Kaya yun po, kuya, direkta po akong pumunta dun sa kitchen. Te, ang damot niyo. Ang init sa labas, kuya, tapos ito lang papainom mo sa akin. Sa sobrang kaba ko, kuya, hindi ko napuno yung baso, baklo. Sobrang nakakahiya talaga, kuya. Actually, ganito talaga ako para sa tubig lang. Oh my God! Ano ko kuya? Hi! Hi, Esnir! Hi! Nice to see you again! Hello! Ano meron? Parang may corporate meeting. may pa-board meeting. Hello! Hi, Will! Hi! Nagulat din po ako. Kaya kasi growing up, talagang pinapanood ko din po sila sa Showtime. Hello po. Hello! Hello! Hi! Hello! Hi, Bel! Kumakain kasi ako ng sweet corn. Di ba lang naman ako sa labas? Bumili ko ng sweet corn. Tapos, ang init. So, humingi lang naman ng tubig. Pinapasok ako sa confession room. Tapos pinapasok ako dito. Yun lang. Humingi lang talaga ako ng tubig. At yaman din lamang na nasa loob na siya ng bahay, naisipan na rin na makipagkwentuhan ni Vice sa mga housemates. Question, kung sikat na kayo ha, sikat naman na kayo, pero kung yung sikat na rin kayo, papasok pa kayo sa bahay ni Kuya? Siguro sa natutunan ko po ngayon dito, baka. Papasok pa din. Baka. Kasi hindi ko po talaga nakita yung sarili ko papasok dito. Parang nung time po na yun, naisip ko na for experience. Parang experience talaga out of my comfort zone. Meme, kung Meme Vice levels na ako, tsaka Papa P level, feeling ko po papasok pa rin po ako. Kasi ito po yung kinalakihan ko. Nanonood po ako dati po sa probinsya. At gusto ko din po talaga na matest yung sarili ko kung hanggang ano yung kaya ko, kung hanggang saan ako. Sa inyo namang lahat, wala namang imposible. All of you are limitless. All of you. But that includes you. You are limitless. So don't let anyone tell you or dictate to you to be the next Vice Ganda. You can never be the next Vice Ganda because you can create your own path. And you will. And I'm looking forward to seeing that. I'll be on the side rooting and applauding you. Pag sikat na kayo, marami na kayong pera, dami niyo ng achievements, huwag kayong masasanay na lagi kayong komportable. Kasi pag masyado na yung tayong komportable, nawawala na yung passion, nawawala na yung learning. Napakarami pong words of wisdom na narinig ko po sa kanya kanina. Para sa akin, yung buhay talagang continuous improving, continuous
yung pag-aaral po talaga. Kaya kahit maging Piolo na kayo, maging Catherine Bernardo na kayo, huwag mawawala yung gutom. Ang daming magagaling, tapos bakit wala na? Wala na sila. Bakit hindi na ganito? Kasi nawala yung gutom. Sobrang talino niya ni Meme Vice. Alam mo talaga na yung tao nagsasalita na maraming napagdaanan na, and yung mga pinagdaanan niyang yun, talagang isinabuhay niya. And Kuya will be very proud na marinig niya, after nahirapan kayo dito, papasok pa rin kayo. Kasi ibig sabihin, mas maraming mga makabuluhang bagay na nangyari sa inyo kaysa dun sa mga paghihirap ng pisikal at ng iba pang mga bagay. Congratulations! Ilang saglit pa ay nagpaalam na rin si Vice sa mga housemates. Tuwa ako dun sa chikahan ko with them. Maganda sila mga magsalita. May sinasabi. Alam nila yung mga sasabihin nila. Sobrang gandang reminder ni Meme Vice po, Kuya, to just keep on dreaming po, Kuya, no matter kung gaano ka nakalayo or kung gaano ka nakasuccessful. For sure naman, marami silang magandang natutunan dito at isi-share nila yun sa iba naman. They will always want to go back. Susunod, Lagi ko sinasabi, unang mga araw, i-cherish ko kayo habang buhay. Thank you because you really healed me. You have no idea how much you made me happy. at dagdag lakas ng loob ang ating Big Four duos na tapusin ang karera hanggang dulo. Paano kaya nila haharapin ang mga nalalabing araw sa loob ng bahay? Yan ang dapat nating abangan. Samantala, noong Sabado nga ay bumuhos ang iba't ibang emosyon sa naganap na huling eviction night. Pero bago tuloy lumabas sa outside world, sina Dustin at Bianca ay nagkaroon sila ng mapusong pagpapaalam kasama ang ibang mga housemates. Narito ang kwento. Ilang oras bago ang eviction, sina Bianca at Dustin piniling magbigay ng mensahe sa mga kasama. Lagi ko sinasabi, unang mga araw, i-cherish ko kayo habang buhay. Kasi ngayon lang rin ako nakakilala ng mga katulad nyo. So, pag-pray ko kayo, I hope na paglabas, continue natin yung nabuo natin dito. And gusto ko lang rin sabihin na sobrang proud ako sa inyo. As in, lahat kayo. Alam ko yung mga dinanas natin dito at deserve nyo kung nasaan man kayo ngayon. Love you guys. Hey guys! Gusto ko lang din sabihin sa inyo na deserve nyo yan. I'm very proud of you. And I want to say thank you because you really healed me. You have no idea how much you made me happy every day. Ang dahil sa inyo, pakiramdam ko na buhay ako ulit. So thank you for that. Parang pakiramdam ko, dun palang winner na ako. And sapat na kayong lahat para sa akin. Naantayin ko kaya sa big night, okay? Tayong apat na. Hanggang sa sabay-sabay nang narinig ng lahat ang opisyal na resulta. Kayo ang kukumpleto sa ating Big Four, Brecca, Brett, and Mika! Congratulations! You are part of the Big Four! Ibig sabihin, Dusby, your Pinoy Big Brother journey ends here. Dustin and Bianca, you have just been evicted from the Big Brother house. Magpaalam na kayo sa inyong mga kasama. Good job. Siyempre, nalungkot po ako kasi para ko na po siyang little sister. Never po siyang hindi nag-support po sa akin po sa journey ko dito, kuya. Kaya nalungkot po talaga ako, kuya, kasi alam ko kung gaano ka-important to kay Bianca, kuya. Thank you guys. Sa amin naman po ni Dustin, friends po kami sa labas and dito po sa loob mas napatibay din po talaga. Kaya nakakalungkot po syempre na makita po na umalis sila knowing na kung gaano rin po talaga nila kagusto. Pangarap naming dalawa, magsama talaga sa Big Four, kuya. Kaya parang mahirap pong i-process sa utak. Alam ko po yung pangarap ni Bianca, kuya, and isasama ko po siya sa laban ko. Love you guys.
Love you guys. Love you guys. Mi-make sure ko po na paglabas, kuya, doon po talaga namin tutuloy yung lahat ng pinagsamahan and nabuo namin dito sa loob ng bahay niyo po. Best friend pa rin kami kahit sa labas na. Di nagtagal ay narinig naman ng Big Four duos ang anunsyo ni Kuya. Congratulations ang aking Big Four Duo. Sobrang proud moment ko po yun. It made it official na we're really part of the Big Four. Part talaga ng summit yung climb. It took a while. It took 3 chances for us to get here. Pero it's all worth it, kuya. Nice one na po. Mainit na po. Just to see our logos po talaga na nakadikit po dito sa jacket namin just makes everything so much better. Doon nag-sink in na wow, parang we made it. This is it, pansit, kumbaga. We're almost there to the big night. Abangan bukas! Big Four Duos, isang mahalagang tanungan ang magaganap ngayon. Please welcome Asia's King of Talk, Boy Abunda. You guys ready? Let's do fast talk. Most likely to betray his partner. AZ, River, go. Feel nyo hindi nyo na magiging ka-close paglabas. Brent, Mika, go. Mas guwapong De Leon, Will, Ralph, go. Will. Ang Big Four duos haharap na sa opinyon ng taong bayan. Sabi nila, paawa daw ang duo ninyo para makakuha ng simpatya at para manalo. May mga ilang netizens labeling you as fake, playing safe, and boring. You are labeled as being manipulative and backstabbing. Ginagamit mo ang pagiging emotional para makuha ang gusto mo. A comment said that you are talentless and weak-minded. Tila mas nababagay daw sa inyo ang titulong Big Winner rather than Big Winner. Dito lang yan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition.